Nagrenta ako ng sira-sirang lugar sa Old Southside Market para sa pakyawan ng mga produkto. Sa loob ng 3 taon, ang buwanang kita ay mula 30,000 hanggang 3 million. Iyon ang nagpainggit kina Kyle at Chloe. Noong araw na pinaalis nila ako, alas 5 ng umaga, nag-aalis ako ng mga kalakal. Ang pinsan kong si Kyle ay sumipa sa kahon ng kamatis na kabibili ko lang. Ethan, akin itong tindahan. Kukunin ko na ito ngayon. Umalis ka dito sa loob ng 1 oras. Wala akong sinabi. Nag-empake lang ako ng gamit at umalis. Bago ako lumabas, nag-text ako sa lahat ng magsasaka ng gulay ng maramihan. Kinabukasan, nagbitin siya ng kanyang makintab na bagong karatula at pinalitan ng 100 timbangan. Pero sa araw ng pagbubukas, may isang matandang pumasok at nagalit. Kulang ng 40 libra ang timbangan na ito. Pagtatapos ng araw, 12 ng magsasaka ang lumabas agad. Pagkatapos ng gabing iyon, tinawagan niya ako, galit na galit. Ethan, saan mo ba ipinadala ang lahat ng magsasakang iyon? Dahan-dahan lang, pinsan. Iniwan ko sa iyo ang bawat kahon sa tindahang iyon. Sana lang kayanin mo kapag dumating ang mamimili sa loob ng 3 araw. 3 araw ang nakalipas. Aba, Kyle, Chloe. Ano ang nagdala sa inyo sa maliit kong pugad bago sumikat ang araw? Tigilan mo na ang kalokohan. Ethan, akin itong tindahan. Walang laman ito ng ilang buwan at hinayaan kitang gamitin ito dahil sa awa. Kumita ka na. Ngayon, kukunin ko na ito para ako na ang magpatakbo. 1 oras ang ibibigay ko sa iyo para ilabas mo ang mga bulok mong gulay dito. Kyle, namuhunan ako ng mahigit 2 milyon sa imbakang may kontrol sa temperatura at sa buong sistema ng pagpapanatili ng lamig ng produkto. Tumaas ang upa bawat taon. Noong nakaraang buwan, nagpadala ako sa iyo ng upa para sa 6 na buwan. Nasakin pa ang resibo. Sak. At ngayon pinalayas mo ako ng ganyan na lang? Paano ang lahat ng ipinuhunan ko? Hahaha. Puhunan? Bubunutin mo ba ang cold room na yan sa mga pader? Akin ang tindahang ito. Mananatili ang tindahan. Mananatili ang iyong inventaryo na nagkakahalaga ng 150k. Itinayo mo ang cold room na yan ng walang pahintulot, yan ay pagkasira sa aking ari-arian. At kung patuloy kang magsasalita, hindi ka makakakuha ng kahit 1 sentimo ng upang iyon pabalik. Sige, pinsan. Tawagin natin ang isang bagay sa tunay nitong pangalan. Kayo dalawa ay nagmamadaling alisin ako. Hindi man lang kayo makapaghintay ng 1 pang araw. Ano ang tunay na dahilan? Alam na alam nyo, pareho, kung bakit. Naku naman, Ethan. Huwag mong isiping hindi ko alam. Nagdaan ako kahapon at nakita kitang nakatanggap ng wire transfer. 1 7 figurang balanse. Nakaupo ka sa sira-sirang kubong ito na nagbebenta ng gulay at kumikita ka ng milyon-milyon bawat buwan. Panahon na para ibahagi ang gold mine. Ang negosyo ng sariwang ani. Iniisip ng mga tagalabas na madali ito. Bumili ng mura, ibenta ng mahal, tama? Pero ang tubig ay malalim. Si Kyle ay hindi pa nagtrabaho kahit 1 araw sa kanyang buhay. Iniisip niya na ang tindahan at truck ay sapat na para magbenta ng ani. Nakakatawa. Chloe, mas malalim ang tubig na ito kaysa sa inaakala mo. Kung ang pera lang sa ibabaw ang nakikita mo, malulunod ka maaga o huli. Huwag mo akong takutin. Bumili ng mura, ibenta ng mahal. Kahit isang bata ay maiintindihan niyan. Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Aalis ka gayon o hahanap ako ng tao na hihila sa iyo palabas? May konsensiya ba kayo dalawa? Si Ethan ay nagtrabaho dito sa loob ng 3 taon. Hindi kailanman nandaya ng kahit 1 sentimo o kahit 1 onsa sa timbangan. Itinutulak ninyo siya sa bangin. Matandang lolo, magpalamig ka sa ibang lugar. Magsabi ka pa ng isang salita at bukas ang iyong mga pananim ay mabubulok sa bukid dahil hindi sila papasok sa pinto ko. Hindi ako nakipagtalo. Hindi rin ako namalimos. Kapag nakikipag-usap sa mga gahaman na hangal na tulad niyan, ang pinakamagandang gawin ay sumabay at hayaan silang maghukay ng sarili nilang libingan. Sige, pirmahan ko na. Matalinong hakbang. Ethan, dahil pinirmahan mo ang mga papeles, ang tindahang ito ay opisyal na akin. Ang mga supply na ito ang kabayaran mo sa pagkasira ng aking ari-arian. Wala kang dadalhin kahit isa. Lumingon ako at pumasok sa sirasirang opisina. Lumabas na may 3 bagay lang. 1 lumang ledger, lahat ng network ng magsasaka na itinayo ko sa loob ng 3 taon, at mga contact ng mamimili. 1 pang lumang ledger, 3 taong datos tungkol sa siyentipikong kondisyon ng pag-iimbak ng mga produkto, at 1 high-precision digital scale na kinakalibrate ko araw-araw. Sige, lahat ng paninda ay sa iyo na. Hahaha. Kukunin mo ang 3 basurang iyan. 1 pangit na timbangan. Parang kayamanan. Ngayon umalis ka na. Kyle, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Ang tindahan ay sa iyo. Ang 150k na produkto ay sa iyo rin. Sana kayanin mo. At
Leo, kailangan ko ang abandonadong bodega sa suburb. Pirmahan ang kontrata ngayon. Diretso kong ipapadala ang pera. At kunin mo ako ng 3 construction crew. Gusto ko sila dito bago maghating gabi. Akala ni Kyle na ang pagkuha ng basurang tindahan ay isang panalo. Pero wala siyang ideya na ang wholesale ng produkto ay hindi tungkol sa lokasyon. Ito ay quality control, reputasyon at pinagmulan. Kung wala ang aking standard sa pag-grade, kung wala ang aking pamamahala ng cold chain, ang 150k na halaga ng produkto na ninakaw niya ay magiging ticket niya sa impyerno. Alas 10 ng gabi. Nakaupo ako sa abandonadong bodega. Sa sahig, pinag-aaralan ang mga blueprint. Umring ang telepono ko. Siya yung dating katulong ko sa tindahan, si Sam, tumatawag. Ethan, pagkaalis mo, nagkagulo na ang tindahan. Huminahon ka, Sam. Ano bang ginawa ni Kyle? Nung umalis ka, yung gunggong na si Kyle at Chloe agad na naglagay ng bagong karatula. Sapat na iyon, pero pinalitan niya ang timbangan ng 100. Maglagay ka. Nong seng libras, 80 lang ang tinitimbang. At nag-i-spray siya ng preservatives sa lahat ng mga gulay. Nilalagyan niya ng bulok na kamatis sa ilalim ng mga magaganda. Hindi natin pwedeng gamitin ang industrial wax. Nakakalason iyon. Sinabihan ko siyang itigil iyon. At sinapak niya ako sa mukha. Bukod doon, ano pa ba ang ginawa niya? Baliw siya. Para pataasin ang kita, ibinibigay niya sa ating mga suki. Magandang produkto sa ibabaw, pero sa ilalim bulok na prutas, putik at basurang babad sa kemikal. Ethan, iyong prutas na binabad sa kemikal, pwedeng magkasakit ang mga tao sa pagkain yon. Illegal iyon. Makukulong siya. Sam, huwag kang makipag-away sa kanya. Tahimik mong isulat lahat ng ginagawa niya. Siguraduhing protektahan mo ang sarili mo. Pero Ethan, yung reputasyon na pinaghirapan mong itayo At sinisira lang niya iyon. Hindi na iyon ang tindahan ko. Iyon na ang death warrant niya. Sam, bukas. Kung may maloko man sila, sabihin mo lang ng lihim. Sa abandonadong bodega sa suburb, ako, si Ethan, ay nandoon at naghihintay. Ethan, hiningi mong gawin itong isang AI Smart City Warehouse sa loob ng 2 araw. Isang ganap na nakakulong na lugar ng pag-uuri na walang alikabok, channel ng pag-iinspeksyong spectral, automatikong linya ng pagtimbang at pag-iimpake, margin ng error na mas mababa sa pinong gramo. Ang saklaw ng deposito ng kagamitan lamang ay 8 million. Ibigay mo sa akin ang iyong account. Sino ba itong lalaking ito? 8 million na transfer lang na parang baon? Ethan, sa loob ng 2 araw, gagarantiyahan ko na ang sorting line na ito ay tatakbo. Lahat ng kagamitan sa pagsusuri na may AI ay iaayon sa pinakamataas na pamantayan. Ang gusto ko ay hindi lang bilis, kundi pamantayan. Spectrometer para sa antas ng bricks, error na mas mababa sa 0.5. Ultrasound para sa panloob na bulok, walang kahit isang bulok na prutas ang makakalusot. Lahat ng data ay masusubaybayan sa blockchain. Ethan, nagtitinda ka ba ng produkto o gumagawa ng sasakyang pangkalawakan? Ang ginagawa ko ay ang nangungunang hub ng mga produktong agrikultural na may AI, operasyon na pinapagana ng AI, pagmamarka ng spectrum, inventaryo na may presyo batay sa datos. Ang mangmang na si Kyle akala niya yayaman siya sa pandarayang timbangan, pag-i-spray ng mga gulay at mga nakatagong bulok. Wala siyang ideya na ang mga patakaran ng larong ito ay nagbago na matagal na panahon. Ngayon, ang malalaking supermarket chain ay humihingi ng pinakamataas na kalidad para sa sariwang ani. Sa kanilang paningin, anumang ibinabad sa kemikal o pinahiran ng industrial wax ay hindi pagkain kundi lason na pwedeng pumatay. Matapos nila akong palayasin, kinabukasan, sina Kyle at Chloe ay naglagay ng bagong karatula sa tindahan. Inakala nila na ang bagong karatula ang mag-aayos ng negosyo. Pero ang negosyo, hindi ito tungkol sa kung gaano bago ang karatula, kundi sa kung gaano katapat. Bago mag-umaga, alas 5 ng umaga ay pumapasok ang mga magsasaka kasama ang kanilang mga ani. Ang unang dumating ay si Arthur, na siyang nagmakaawa para sa akin kahapon. Si Arthur ay 52 na. Magbubukid na sa kalahati ng kanyang buhay. Pumadyak siya ng pagod na tricycle ng pilit na may ilang kahon ng kamatis sa likuran. Ang bawat isa ay matingkad na pula, pinulot isa-isa mula alas 3 ng madaling araw. Pumasok siya sa bakuran, pinunasan ng kanyang pawis at dumiretso sa istasyon ng pagtimbang. Hoy matanda, magtitinda ka ba? Tumapak ka sa timbangan. $160 libra ng kamatis. 80 sentimo bawat libra. Kunin mo na ang pera mo. Sandali lang, binibini. Malayong malayo ang numerong yan. Tinimbang ko na yan sa timbangan ng baryo kanina. Ang kamatis lang ay mahigit 200 libra.
Paano naging 160? Libra lang? Kulang ng 40 libra yan. Matanda, sinasabi mong mali ang timbangan ko. Ito ay bagong high-tech digital scale. Magtitinda ka ba o hindi? Kung hindi, umalis ka na. Itong isang kahon ng kamatis ay 30 libra sa aking timbangan. May 7 kahon akong nakatali sa kariton ko. Paano ba naman kumukuha ng timbangan mo? Naghahanap ka ba ng gulo? Matandang gago, nagkakagulo sa teritoryo ko. Ikaw, napakapanloloko mo. Hahanapin ko si Ethan. Ethan? Hahaha, ang tangang iyon ay pinalayas na namin. Matanda, sasabihin ko sa'yo ito, sa loob ng 10 milya, ako lang ang bumibili dito. Kung gusto mong mapera ang iyong ani, susunod ka sa mga patakaran ko. Kung hindi, panoorin mo na lang na mabulok ang mga kamatis na iyan. Hindi umiyak si Arthur at hindi na siya nagsalita pa. Yumuko siya, isinalansan ang mga kamatis pabalik sa kanyang tricycle bawat basket. Arthur, tulungan ka namin. Ilang tao ang tumulong mag-empake ng mga kamatis. Sumakay si Arthur sa kanyang tricycle, walang imik, ibinalik niya ito at nagpedal palayo sa tindahan ni Kyle. Ang sampal na iyon ay hindi sa kanyang mukha. Ito ay sa puso ng bawat magsasaka. Pagkatapos, isang nakagigimbal na eksena ang naganap. Ang humigit kumulang 100 magsasaka na naghihintay sa labas para magbenta. Walang kahit isang salita, pinihit nila ang kanilang mga kariton at isa-isang sumunod kay Arthur. Pfft! Isang bungkus ng mga magsasaka ang nagbibigay sa akin ng attitude? Sige, huwag na kayong bumalik. Bukas, iiyak kayo at mamamalimos sa akin. Sa loob ng wala pang 2 oras, ang balita tungkol sa asawa ni Kyle na nanakit at gumamit ng dayang timbangan para mandaya ay kumalat sa 3 kalapit na baryo. Ang sampal kay Arthur Ay hindi lang nagtaboy ng isang magsasaka ng gulay kundi isang reputasyon. na aabutin ng 10 taon para muling itayo. Narinig mo na ba? Si Arthur ay sinampal ng asawa ni Kyle. Talaga? Napakalupit naman. Mas gugustuhin ko pang mabulok ang aking mga gulay kaysa ibenta sa kanya. Oo, hindi ko siya bibigyan kahit isang dahon. 10:00 ng umaga, napakainit ng araw. Ang asawa ko ay nasa bahay naghihintay. Kung hindi ko mabebenta ang mga gulay na ito ngayon, mabubulok lahat sa init na ito. Kumusta? Arthur, ako ito, si Ethan. Ethan? Anong problema? Arthur, alam ko na. Nasaan ka ngayon? Nasa tabi ako ng lumang puno ng oak. Hindi ko alam kung saan pupunta. Maghintay ka lang diyan. Sa loob ng 20 minuto, may ipapadala akong susunduin ka. Ethan, wala ka ngang matutulugan. Saan mo iimbakin ang mga produkto? Hindi mo pwedeng iwan lang sa kalsada. Sino nagsabing wala akong lugar? Binili ko na ang suburban warehouse na iyon. Arthur, tulungan mo akong ipaalam sa mga tao. Bukas ngayon ang bago kong warehouse. Parehong patakaran, tamang timbang, mataas na presyo, araw-araw na cash settlement. At para sa mga darating ngayon, makakakuha ng dagdag na $20 para sa gasolina bawat isa. Sige Ethan, sasabihin ko agad sa lahat. Wala namang gustong makipag-deal sa dalawang iyon. Mga tao, nagbukas si Ethan ng bagong warehouse. Sa inabandonang suburban warehouse. Tamang timbang, mataas na presyo, araw-araw na cash settlement. Sinumang pumunta ngayon makakakuha ng dagdag na $20 para sa gasolina. Akala ni Kyle na sa pagpapaalis sa akin, pwedeng umupo na lang siya at kumita. Pero nakalimutan niya ang isang bagay. Hindi nagtiwala ang mga magsasaka sa tindahang iyon. Nagtiwala sila sa akin. Akala niya na magagalit ang mga matatandang magsasaka, magugutom ng ilang araw, at pagkatapos, para lang mabuhay, kakaladkad nila ang kanilang mga kariton pabalik sa kanya. Pero sobra siyang nagkamali. Sa loob ng 3 buong araw, ang mga pinto ng Kyle, Chloe's Wholesale Produce, ay nanatiling bukas. Pero wala kahit isang magsasaka na may kariton ang nakatapak kahit 1 pulgada sa kanyang pinto. Sa walang laman na tindahan, siya ay nag-iisa. Ang mga gulay na pinasprayan niya ng tubig ng kanyang mga manggagawa para magmukhang sariwa. Sa init na higit sa 70 degree, ang mga gulay na binasang tubig. Mukhang sariwa sa ibabaw. Pero sa loob ay nabubulok na, nagpapalabas ng maasim na amoy, at umaakit ng mga langaw. Mahal, ano ang gagawin natin? Saan ba nagpunta ang mga matatandang iyon? Nagpadala lang ako ng tao sa mga baryo. Wala man lang nakitang anino ng isang magsasaka na nagbebenta ng produkto. Hanapin mo ngayon din. Saan nagbebenta ng produkto ang mga talunan na iyon? Huwag kang bumalik ng walang sagot. Sa malaking bodega, mahaba ng pila ang nakapilahan, mga tricycle, mga truck ng bukid, at maliliit na van sunod-sunod na nakapila, mahaba hanggang daan-daang yarda. Lahat ng mga magsasaka ng gulay mula sa suburb at sa mga karatig bayan, parang sabay-sabay, ay nagtipon-tipon dito.
Arthur. Kamatis, 210 pounds. Produkto grade A, $1.5 kada pound. Pumunta ka sa finance para makuha ang bayad. Mainit. Kumuha ka muna ng iced tea sa tent. Mrs. Miller, mga gulay, 150 pounds. Cash ngayon, dagdag $20. Huwag kalimutang kunin. Ethan, sagip ka sa buhay. Kung hindi dahil sa'yo, kaming mga matatanda, naloko na ng mag-asawang iyan. Arthur, lahat tayo'y naghahanap buhay sa sipag. Walang mas magaling kaysa sa iba. Basta't may pagkain sa mesa, hindi ko pababayaan na maloko ang mga tao. Sa aking bodega, may isa lang patakaran. Wala akong dayain kahit piso. At ibibigay mo ang pinakamaganda mong produkto. Mga kaibigan, dahil nandito na lahat ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano kumita ng mas maraming pera. Ito ay isang spectral sugar tester, SS. Kung matamis man o hindi ang isang kamatis, hindi ako umaasa sa aking mga mata. Hinahayaan kong magsalita ang datos. Kung ang asukal ay mas mababa sa 8, pupunta sa juice pulp, 80 sentimo bawat libra. 810, mga regular na supermarket, 120. Yung mga higit sa 10 ay napupunta sa premium boxes, 150. 30% mas mataas sa presyo ng merkado. Sa paggrado lang, nakakakuha ka ng 30% pa? Ethan, seryoso ka ba? Ako, Ethan, hindi kailanman bumabalik sa aking salita. Hindi naniniwala? Tingnan mo, nasa LED board ito, puti at itim. Hindi ko pagkakaitan ang sinuman ng kahit isang sentimo. Ito ang aking trump card laban kay Kyle. Isang malaking pagbabago sa laro. Mas mataas ang aking presyo ng pagbili, pero pagkatapos ng AI grading, ang premium produce ay diretso sa mga high-end na supermarket na may mas mataas na premium. Si Kyle ay naglalaro pa rin ng pinakamatandang laro pagpapababa ng presyo. Gumagawa na ako ng brand at ginagawang pamantayan ang buong operasyon. Mga kaibigan, mag-alaga ng mas mabuti sa sakahan. Walang artipisyal na pagpaparipin. Ito ay premium na presyo. Ang motibasyon ng mga magsasaka ay tumaas ng husto. Sa kanilang mga bihasang kamay, ang kalidad ay gumaganda araw-araw. Sa loob ng 2 araw, ang aking bodega ay may 2 bundok ng ani. Isa, mga kamatis na sumusunod sa pamantayan ng asukal, pantayang laki, grade A. Ang isa pa, mga gulay na pumasa sa spectral testing, walang nalalabing pestisidyo. Paano nangyari ito? Ang deadline ng paghahatid para sa Freshmart Group ay 24 na oras na lang ang layo. Kung hindi tayo makapaghatid, ang Freshmart ay magkakaroon ng malaking problema. Kahit wala ako sa lumang palengke, ang manggagawang si Sam na naiwan ay patuloy na nag-update sa akin tungkol sa bawat galaw ni Kyle sa real time. Ang lasa ng multa sa breach of contract, Kyle. Sana nagustuhan mo. Kyle, walang darating. Lahat ng magsasaka ng gulay mula sa suburb ay nasa bagong bodega ni Ethan ngayon. Nakahanap ako ng ilang magsasaka na dating kilala ko. Nakiusap ako sa kanila, nagalok ng mas maraming pera. Pero ayaw man lang akong tingnan. Sabi nila ang tindahan natin ay scam. Si Ethan na naman, baliw ba siya? Bumibili ng mataas ang presyo? Paano siya kumikita? Sa isip ni Kyle, ang negosyo ay simple. Bumili ng $2, ibenta ng $3, ang margin ang lahat. Hindi niya mauunawaan ang aking tiered pricing, premium na modelo ng negosyo. Pero ang totoong problema ay hindi siya nagmumura sa akin. Ito ang supply contract na pinirmahan niya sa Freshmart Group. Freshmart Group ang pinakamalaking chain ng supermarket sa probinsya. Meron silang parehong online at offline na channel. Sila ang pinakamalaking mamimili dito. Noong araw na kinuha ni Kyle ang tindahan, Para mapahanga ang kanyang biyenan, pumunta siya sa Freshmart Group at sa pamamagitan ng mga regalo at pagyayabang, pumirma ng supply contract para sa 200 tonelada. Mahal, sabi ng kontrata, kailangan nating maghatid ng 200 tonelada ng produkto bago mag 9 AM bukas. Kung hindi natin maibigay o pumasa sa standards ng kalidad, hindi lang tayo mawawalan ng buong performance bond na $500,000, kundi haharap din sa malaking multa sa breach. honey, magkano na ba ang stock natin ngayon? Lahat ng stock na nasa tindahan natin ngayon ay yung mahigit 10 toneladang iniwan ni Ethan, kasama na yung naipon natin nitong mga nakaraang araw. Kaya, hindi hihigit sa 20 tonelada ang kulang natin. Kulang pa tayo ng 180 tonelada. Laging may paraan. Yung shady dealer na si Trevor mula sa dinner, siguradong may mga paninda yun. Tara, puntahan natin siya.
Wow, Kyle, narinig ko desperado kang mag-restock. Sa tamang tao ka lumapit. Itong 10 truck ay puro top-notch na produkto. Buong 200 tonelada. Sakto lang para mabuo ang kulang mo. Kaya, magkano ang presyo mo para sa loteng ito? Bilang respeto sa iyo, Kyle, at para makipagkaibigan, ibibigay ko sa iyo sa 70% ng presyo sa merkado. Pero ang shipment na ito ay in demand, kaya walang utang. Cash on delivery. I unload agad. 30% diskwento, lumiwanag ang mga mata ni Kyle. Pero hindi niya alam na sa negosyo ng sariwang gulay, ang bumabagsak mula sa langit ay hindi libreng tanghalian, kundi isang pala. Paninda mula sa shady dealer, ibinenta sa presyong mas mababa sa merkado, ay siguradong basura na maraming halong pandaya. Ang batch na ito ay may manipis na layer lang ng magandang ani sa itaas. Sa loob, puro bulok na prutas, mga gulay na nasira ng lamig at sprouted na patatas. Para dagdagan ang timbang, pinuno ni Trevor ng putik at moldy na karton sa ilalim ng bawat kahon. Kahit sinong may karanasang wholesale dealer magbubukas ng isang kahon, titingin at tatanggihan ito agad. Pero si Kyle ay isang ganap na baguhan. Ang tanging pakialam niya ay maabot ang tonelada at bumili ng mura, ibenta ng mahal. Sige, ibaba. Mahal, kunin mo ang pera. Mahal, ano ang gagawin natin kung wala tayong sapat na pambayad ng buo? Trevor, masyadong malaki itong shipment. Inilaan ko ang lahat ng aking kayamanan dito. Babayaran kita ng 70% ngayon at ang natitirang 30% ibibigay ko pagkatapos ng delivery ko bukas. 70%, kaya kong kumuha ng 70% at kumita pa rin ng malaki sa deal na ito. Sige, magtitiwala ako sa iyo ngayong minsan. Kukunin ko ang huling bayad bukas. Ha, 200 tonelada. Sa wakas, tapos na. Gusto ni Ethan na mabigo ako? Sa panaginip mo. Kapag nag-deliver ako sa Freshmart Group at nakuha ko ang $1,000,000 na huling bayad, ang unang gagawin ko ay kumuha ng mga tao para sirain ang basurang warehouse ni Ethan. Sam, oras na ng palabas. Gagawa siya ng mas nakakabaliw ngayong gabi. Mag-ingat ka. Walang matutulog ngayong gabi. Ispray lahat ng madahong gulay gamit ang preservative spray. Bawat kahon, hindi bababa sa 1 libra. At saka, wax lahat ng mga oranges at mansanas na ito. Gamitin ito. Kyle, ang industrial wax na ito ay may lead at mercury, nakakalason ito. Magkakasakit ang mga tao kapag kumain ito, hindi natin ito pwedeng gamitin. Matanda, isa pang salita at sasampalin kita. Maliwanag sa labas, madilim sa loob, paano makakakita ang quality inspector? Ngayon, wax ninyo sila. Add itong mga strawberries at blueberries, ibabad lahat sa chemical, at tatagal ang shelf life ng 3 araw. Ang tindahan ni Kyle ay naging isang ganap na pabrika ng pandaraya. Ang mga tubo ng tubig ay bumubulwak, 10-10 kahon ng madahong gulay ay basang-basa. Ang mga waxing machine ay umuugong. Ang mga basket ng prutas ay pinahiran ng wax. Ang mga strawberries at blueberries ay namamaga. Sa hangin, isang masangsang na halo ng kemikal at bulok ay umiikot. Nakakadiri. Kinaumagahan, sa madaling araw, 10 mabibigat na truck huminto sa labas ng tindahan ni Kyle na may dumadagundong na ingay, nakapila sa mahabang hanay. Ang ingay ng mga makina nagpaugas sa lupa. Kargahan, bilisan mo. Tara na. Kasabay nito, sa aking suburban cold chain warehouse, maayos ang lahat. Walang ingay, walang putik, at tiyak na walang wax o kemikal. Samantalang sa loob ng isang bagong puting cold chain truck ay mga kahon ng ani na pumasa sa AI spectral inspection at na-grade bilang premium na ani. Ang bawat kahon ay may traceability QR code na nagmamarka ng pinagmulan, asukal, at oras ng pag-aani. Bas, Karga na lahat, Ethan. Handa nang umalis kahit kailan. mabuti. Dumikit sa nakaplanong ruta. Tandaan, pagdating mo sa Freshmart Plaza, huwag kang sumingit sa pila para dahan mo malapit sa fleet ni Kyle. Eksaktong 8:00 ng umaga, bago ang huling deadline ng paghahatid ng Freshmart Group, na huling deadline ng paghahatid may 1 oras pa. Uy, Mr. Davis, si Ethan ito. Oo, nabanggit ko sa iyo dati, ang AI-graded Fresh Produce Project. Mayroon akong 3 kargada ng truck ng mga premium na produkto ngayon. Lahat pumasa sa spectral inspection na aabot ang mga pamantayan ng asukal. Wala silang
pestisidyo at traceable. Hindi na kailangan ng pangalawang pag-uuri, handa na silang ilagay sa istante. Ethan, seryoso ka ba? Ang paggawa ng produkto na may pare-parehong kalidad ay talagang mahirap hanapin. Kung ang batch na ito ng mga produkto ay gaya ng sinasabi mo, ang grupo namin ay handang bumili sa mas mataas na presyo at pumirma ng pangmatagalang kontrata. Kaya, maganda man o hindi, makikita mo mismo kapag pumunta ka rito. Sa kalahating oras, kita tayo sa Inspection Plaza. Tangang Kyle, akala niya maloloko niya ang lahat sa pamamagitan ng pag-spray, pag-wax at pagbabad ng produkto sa kemikal at kumita ng malaking pera. Wala siyang alam na ang modernong malalaking supermarket chain ay may mahigpit na pamantayan sa quality control. Kapag nahayag ang kanyang 200 toneladang nakalalasong produkto, haharapin niya ang matinding galit ng supermarket at mai-blacklist mula sa buong industriya. Umalis na tayo. Well, kung hindi si Ethan, uy lahat, tingnan ninyo kung sino ang nandito. Hindi ba si Ethan yan, yung pinalayas ko? Lakas ng loob mong pumunta sa Fresh Mart na may ganito. Nakakaawa. Mahal, tingnan mo ang truck niya. Sigurado ako, puno iyan ng bulok na dahon na pinulot sa palengke. Ethan, lakas ng loob mong pumunta rito? Alam mo ba kung anong lugar ito? Ito ang pinakamalaking supermarket ng sariwang produkto, distribution center. Hindi ito basurahan mo para sa mga bulok na dahon. Nakikita mo yan? 10 heavy-duty truck, punong-puno. 200 tonelada. Nagdala ako ng 200 toneladang grade A na produkto para ihatid ayon sa kontrata. Kapag naayos na itong shipment, ang tubo lang ay sapat na para sa iyo, Ethan, para magbenta ng gulay sa labas ng bayan sa loob ng 10 taon. Tingnan mo na lang. May sasabihin ako sa iyo, Kyle. Sa negosyo, hindi pera ang bibig, ang utak ang nagpapayaman. Yang 200 toneladang nasa kamay mo ay ginto o bulkan. Malalaman natin sa lalong madaling panahon. Matigas lang ang ulo mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ng sarili mong mga mata kung paano ako aalis na may tseke para sa milyon-milyon at dudurugin kita sa ilalim ng aking talampakan magpakailanman. 8:40 a.m. sa harap ng punong tanggapan ng Fresh Mart, bumukas ang glass door ng gusali. Si Paul Davis, ang direktor ng pagbili, bumaba kasama ang kanyang team sa quality inspection. Si Paul Davis ay nasa unang bahagi ng 40, nakasuot ng dark blue na damit pang trabaho na may matatag na mga hakbang. Sinusuri niya ang parisukat. Sa likod niya, isang dosenang inspektor na nakaputi, may dalang iba't ibang instrumento. Magsimula na ang inspeksyon. Lahat ng sasakyan ay pumila sa inspection lane. Kilos! Hayaan ninyong makita ni G. Davis ang aking A-grade na produkto. Ang lead truck ay dumagundong sa platform. Ang mga gulong ay gumulong sa metal weighbridge na may mahinang kalabog. Kumikislap ang mga pulang ilaw ng babala sa magkabilang gilid. Sabay-sabay na umandar ang 3 detektor. Una, spectral scan. Isang silver probe ang bumababa sa truck. Nag-scan pabalik-balik. Ang asul na ilaw ay dumadaan sa bawat kahon ng prutas. Kumikislap ang data sa screen. Pangalawa, ultrasonic scan. Isa pang set ng probes kumakabit sa gilid ng truck, nagbibigay ng mga sound wave na hindi naririnig ng tao. Ipinapakita ng screen ang bawat layer cross-section ng pulp. Pangatlo, pesticide residue test. Isang inspektor ang nagsuot ng gloves, kumuha ng random na kahon ng strawberries, pumili ng isa gamit ang sipit, inilagay ito sa test tube, nagdagdag ng reagent, inating kalugin, at isinaksak ito sa detector. Unang truck na na-inspeksyon. G. Davis, huwag kayong mag-alala. Ang batch na ito ay galing sa pinakamagandang taniman. Bawat isa ay grade A. Walang problema. Ang unang truck ay na-flag na abnormal. Kumikislap ang pulang teksto sa screen. Bawat salita ay parang kutsilyo na sumasakit. Natukoy ng surface ang industrial wax. Nagtataglay ng lead at mercury, hindi angkop para sa pagkain. Ano? Industrial wax? Imposible. Ang mga paninda ko ay hindi kailanman na wax. Ipinapakita ng ultrasound ang 35% internal rot. Ang mga cross-section ng kamatis at saging ay lumalabas sa screen. Ay minarkahan ng maliwanag na pula. Mga bulok na bahagi. Kumakalat na parang cancer cells. Sa loob ng bawat prutas, Ang mga itim na patak ay naka-highlight. Ang pesticide residue ay 8 beses na lampas sa limitasyon. Natukoy ang component ng toxiweed.
Ethan, ang mga paninda mo ay may industrial wax. Malalaking bahagi ng internal rot. Pesticide residue ay 8 beses na lampas sa limitasyon. Ito ay hindi sariwang produkto. Ito ay lason. Hindi pwede. Sira ba ang makina mo? Ang mga paninda ko ay maayos lahat. Sumumpa ako. Lahat ng sasakyan, huminto. Mga inspection team 2 at 3, mag-online kayo. Buong inspeksyon sa 10 truck ni Kyle. Lahat ng forklift sa loob, random unboxing. Ang dagundong ng mahigit 12 ng forklift ay umalingaw-ngaw mula sa kabilang dulo ng plaza. Isang malaking robotic arm ang umabot patungo sa pangalawang truck ni Kyle, kumuha ng isang kahon na may label na Premium Tomatoes, itaas ito ng mataas, at ibinagsak ito sa sahig na semento. Sumabog ang kahon. Ang tuktok na layer ng matingkad na pulang kamatis ay nagkalat kung saan-saan. Yumuko ang inspektor ng kalidad, itinabi ang tuktok na layer, at nakita na ang mga kamatis sa ilalim ay malambot at itim lahat. Ang ilan ay naglabas na ng mabahong likido. Sa mas malalim na paghuhukay, may amag na karton at putik. Pero ang batch ko dito ay... Hindi tumigil ang mga forklift. Lumipat ang mekanikal na braso sa pangatlo, pang-4, pang-5 truck, at bawat isa ay nagpakita ng parehong larawan. Isang tuktok na layer ng magagandang prutas. Bulok na prutas sa gitna, putik at karton sa ilalim. Ang mga dalandan at mansanas na nababalutan ng wax sa liwanag ng araw ay kumikinang ng hindi natural. Makintab na parang plastic. Hinawakan sila ng isang inspektor at ang kanyang mga daliri ay nagkaroon ng madulas na layer ng wax. Ang mga strawberry na binabad sa kemikal ay may hindi natural na matingkad na kulay. Ngunit kapag inamoy mo, ang matapang na amoy ng disinfectant ay sasabog sa iyong mukha. Kyle, ito ba ang top quality na ipinangako mo sa akin? Tinatawag mo ba itong pagkain para sa tao? Ang industrial wax na may lead at mercury. ay makakasira sa nervous system. Ang toxiweed ay isang restrized pesticide. Ang sobrang dosis ay nangangahulugang pagkalason. Nilalason mo ang mga tao. Genome Davis, pakiusap, pakinggan mo lang ako. Ang mga produkto ay ibinenta sa akin ni Trevor. Hindi ko alam na may hinalo siya. Biktima rin ako rito. Hindi mo alam? Pumirma ka sa kontrata. Inihatid mo ang mga produkto. Hindi mo alam? Sige, sabihin mo sa pulis. Kumusta? Unit ng krimen, pang-ekonomiya. Freshmart Quality Inspection Plaza. May isang gumagawa ng panloloko sa komersyo gamit ang nakakalasong pagkain. Ang halaga ay lampas sa $2 milyong. Magpadala ng mga opisyal ngayon. Mahal, may mali. Tinatawag ng Freshmart ang pulis. Bilis, mag-isip ka. Ginoong Davis, pumirma ang asawa ko sa kontrata at bumili rin siya ng mga produkto. Siya rin ang legal na kinatawan. Wala akong kinalaman diyan. Ikaw, Gaga, pinaako mo sa akin ang sisi nito. Kung hindi mo pinalayas si Ethan, kailangan ko bang gumamit ng peking produkto? Kyle, ano ang gagawin natin? Nasamsam lahat ng mga truck natin. Kyle, nagkakagulo ang mga driver. Hinihingi nila na bayaran namin ang kargamento. Ang iyong 500,000 na performance bond ay pinipigilan at kailangan mo ring bayaran ang mga multa sa paglabag. Makikipag-ugnayan sa iyo ang aming legal team. Hindi, tapos na. Ngayon, tapos na ang lahat. Kyle, tumitingin sa bulok at mabahong ani na nagkakalat sa lupa. Siya ay tuluyang nasira. Kumilos siyang parang baliw. Hinahabol si Chloe para paluin. Nagmura at nagsisisihan sila. Pagkatapos, isang grupo ng nananakot na mga driver ng truck pumaligid sa kanila, humihingi ng bayad. Tumayo ako hindi kalayuan, nanonood ng malamig, nang walang kahit anong awa. Pinatuyo niya ang mga matatandang magsasaka ng gulay gamit ang dayang timbangan, ipinapasa ang mababang uri bilang dekalidad, at tumawid pa sa pulang linya ng kaligtasan ng pagkain. Dapat alam niya na matatapos siya sa kapalarang mas malala pa sa kamatayan. Sina Kyle at Chloe ay kinaladkad ng mga driver para pilitin silang bayaran ang kanilang mga utang. Ngunit ang krisis sa Freshmart Group ay hindi pa nalulutas. Si Paul Davis ay nakatayo sa gitna ng gulo, mukhang maputla, pinagpapawisan sa takot. Ethan, Bird, naubusan na tayo ng stock ngayon. Ang Freshmart Group ay may 30 supermarket. Kulang tayo ng hindi bababa sa 200 tonelada ng ani. Kung ikaw, G. Davis, ang aking bodega ng ani ay may 200 tonelada ng dekalidad na produkto. Lahat ay inayos ng AI. Lahat ay nata-track. Maaari kaming magsagawa ng inspeksyon ng kalidad ngayon din. totoo? Totoo. Nagdala ako ng 3 truck. 60 tonelada. Bawat isa ay may QR code ng pagsubaybay. May marka ng pinagmulan, oras ng pag-aani, asukal, at resulta ng pagsusuri ng residue ng pestisidyo. Maaari mong suriin ng sapalaran ang kahit alin. Kung isang crate ang pumalya, sasagutin ko ang lahat ng pagkalugi. Sige, buksan ang lahat ng inspection lanes. Ngayon, suriin ang shipment ni Ethan.
Huminto ang unang truck. Bumukas ang pinto ng kargamento. Lumalabas ang puting ambon na parang ulap. Ang hangin ay puno ng sariwang, damong pabango. Naglakad si Paul Davis, papunta sa truck. Pumili siya ng isang kahon ng kamatis ng random. May QR code ng traceability sa kahon. Iniskan niya ito gamit ang kanyang telepono. Lumalabas ang mga linya ng impormasyon sa screen. Pinagmulan, Southside Green Village. Oras ng pag-ani. 3 oras ang nakalipas. Bricks, 11. Punto 2. Walang nakitang residue ng pestisidyo. Binuksan niya ang kahon. Ang mga kamatis na magkakapareho ang laki ay matingkad na pula pero hindi nakakasilaw. Nagpapalabas sila ng natural, sariwang pabango, parang kakakuhay pa lang. Ang pangalawang truck, mga strawberry. Ipinapakita ng code ang pinagmulan, Northside Oak Village. Paraan ng preserbasyon, puro pisikal na cold chain, walang anumang chemical na additives. Binuksan niya ang kahon. Ang mga strawberry ay hindi malalaki, natural na kulay. Iyon ay pinkish na pula, hindi ang maputlang pula ng pagbabad sa kemikal. Sumandal ka para suminghot, tanging ang matamis na amoy ng strawberry. Ang ikatlong truck, mga berdeng dahon. Ang bawat bungkos ay nakatali ng eco-friendly na banda. Ang mga ugat ay mayroon pang basa-basang lupa. Ang natural na patak ng hamog ay nakadikit sa mga dahon. Walang tubig ang na-spray sa kanila. Buong inspeksyon. Ang unang kargamento ay lahat pumasa. Ang katamtamang nilalaman ng asukal ay 11.5, dekalidad na grado. Ang ikalawang kargamento ay lahat pumasa. Walang nakitang residuo ng pestisidyo. Walang panloob na pinsala. Dekalidad na grado. Ang ikatlong kargamento ay lahat pumasa. Kasariwaan 99.7%. Dekalidad na grado. Ethan, pumasa lahat ng produkto mo. 20 taon na akong nasa pagbili. Hindi kailanman nakakita ng produkto na ganyan ang pagkakatugma. Kukunin ko ang lahat ng 60 tonelada. At bibili ako sa dagdag na 20% higit sa pinakamataas na presyo sa merkado. Ang mga kalapit na supplier ay nakatitig. Halos lumuwa ang mga mata. 25% higit sa pinakamataas na presyo. Ang kita na ito ay mas mabilis kaysa sa makinang pang-imprenta. Ngunit hindi ako nagpakita ng anumang kasabikan. Sa halip, mahinahon kong inilabas ang isang plano ng negosyo mula sa aking bag at ibinigay ito. G. Davis, ayoko ng isang beses na transaksyon. Ang AI City Warehouse ay nagbibigay ng 200 toneladang dekalidad na sariwang produkto bawat araw. Lahat ay masusubaybayan. Lahat ay walang inspeksyon. Isang kondisyon lamang. Ako ang iyong eksklusibong tagapagtustos. Isang advance na $8 milyong at palawakin ang hub sa buong lalawigan. 1. 200 tonelada bawat araw, tuloy-tuloy ang supply. At lahat ito ay pinakamataas na kalidad na sariwa. Paano nangyari iyon? Tingnan mo muna ito. Wala akong malalaking sakahan, pero mayroon akong pinakamaasahang network ng mga produkto sa lungsod na ito. Libu-libong magsasaka mula sa kalapit na mga nayon, ang pinaka-epektibong linya ng pag-uuri ko. Ito ay simula pa lamang. Kapag pumirma tayo ng deal, mag-supply tayo ng mas marami pa. Ilang supplier mula sa grupo ay nagkatinginan. May isa nagsimulang magsalita, tapos tumigil. Isang mas matandang supplier ay sumulyap sa mukha ni Paul. Isang binata na pinalayas mula sa isang sira-sirang pabrika ay naglakas loob na makipag-negotiate sa pinakamalaking chain ng supermarket para sa isang eksklusibong direktang supply deal. Hindi iyon desisyon ko. Ang chairman namin ay makikipag-usap sa iyo ng personal. Makalipas ang 10 minuto, nasa opisina na ako ng chairman, nakikipagkita kay Chairman Sterling, Richard Sterling. Malaki ang opisina niya, pero hindi magarbo. Isang malaking mesa na gawa sa rosewood, isang scroll sa dingding ang nagsasabing Integridad Una. Nakaupo si Richard Sterling sa likod ng isang mesa. 62 taong gulang, may uban na ang buhok, pero tuwid na tuwid ang kanyang likod. Nakasuot siya ng maitim na gray na jacket. Hindi siya mukhang chairman. Parang isang matandang magsasaka na kagagaling lang sa bukid. Hinahawakan niya ang aking proposal. 3 beses niya itong tinignan. Unang beses, mabilis. Pangalawang beses, mas mabagal. Pangatlong beses, humihinto siya sa ilang talata. Inililipat niya ang kanyang daliri sa mga linya. Pagkatapos, tumingala siya. Matatag ang kanyang tingin sa akin. Ethan, $8 milyong, 5 taon exclusive, walang inspeksyon. Isang tanong lang, paano mo masisiguro na sa loob ng susunod na 5 taon, ang kalidad mo ay hindi bababa? Chairman, 3 taon na ang nakalipas. Noong unang magsimula ako sa wholesale na produce, isa lang ang timbangan ko, isang sira-sirang tindahan at isang segunda manong truck. Noong taong iyon, natalo ako ng mahigit $10,000. Ngunit hindi ako nagkautang ng kahit anong bayad sa isang magsasaka at hindi ako nagpadala ng kahit isang customer ng bulok na prutas.
Pagkalipas ng 3 taon, pinalayas ako ni Kyle. Ang dinala ko ay isang lumang timbangan at 2 lumang ledger lamang. Ngunit kinabukasan, mahigit 100 na magsasaka ng gulay ang lumapit sa akin na nagsasabing handa silang mag-supply sa akin. Dahil nagtitiwala sila sa'yo? Oh, Chairman, ang city warehouse ko ay maaaring kopyahin. Ang mga sorting lines ay pwedeng bilhin. Ngunit ang tiwala, walang makakakuha nito. Ikaw ay isang kahangahangang tao. Ang $800 ay nasa account mo sa loob ng 3 araw. 5 taon exclusive, walang inspeksyon. Ethan, huwag mo akong biguin. Hindi ako. Sige, gawin mo ang trabaho mo. Ethan, tamang hustisya. Halika, tingnan mo. Bumalik na ang si Kyle na hayop. Yung 200 tonelada niyang kontaminadong produkto, lahat ibinalik ng Freshmart Group. 10 mabibigat na truck, puno ng mga simpre na bulok na gulay, at mga prutas na may industrial wax, lahat hinilat pabalik sa Southside Old Market. May pera pa ba siya pambayad ng freight? Wala na siyang pambayad sa pagpapadala. Basag na siya ngayon. Nagwawala na yung mga driver. Ibinagsak lang nila ang mga trailer at tinapon lahat ng 2 toneladang basurang iyon. Sa harap mismo ng tindahan, ang buong kalye ay barado ng gulay. Ang baho, makakasuka ka kahit kalahating bloke pa ang layo. Sam, mag-ingat ka. Huwag kang masaktan. Pupunta ako doon na tingnan. Dope! G. Davis, pasensya na. Ang kotse ay nakapark sa Old Market. Ang daan sa unahan ay barado ng mga tambak ng bulok na kamatis, mabahong gulay, at mga strawberry na babad sa kemikal. Ang hangin ay makapal sa maasim na amoy ng pagkabulok na hinaluan ng matapang na amoy ng kemikal. Ang mga dumadaan ay humahawak ng ilong at nagmamadali. May humihinto para kumuha ng litrato. May dumudura sa lupa. Si Kyle ay napapaligiran ng grupo ng mga maniningil ng utang sa gitna ng bakuran. Huwag kang magpabiktima sa akin, Kyle. Nagkasundo tayo kahapon. Sabi mo babayaran mo ang balanse ngayon. At ngayon sasabihin mong wala kang pera, makinig ka. Kung hindi mo mabuo ang 300,000 ngayon, hindi ko ito palalampasin. Trevor, wala talaga akong pera. Seryoso. Kinuha ng Freshmart Group ang 500,000 kong deposito at pinababayad nila ako ng penalty fee. Wala na kahit piso sa account ko. Pwede bang bigyan mo ako ng palugit? Ilang araw lang? Kung bibigyan kita ng palugit, sino ang magbibigay sa akin? Walang pera? Di ibigay mo ang tindahan. Nasa crowd din si Chloe. Nakasuot siya ng off-white trench coat. Maayos na nakatali ang buhok niya. May dala siyang malaking maleta sa kamay. 2 designer bag ang nakasabit sa balikat niya. Nakatayo siya 3 hakbang ang layo. Malamig ang tingin niya kay Kyle. Walang ekspresyon ang mukha niya. Parang estranghero siya. Tigil. Utang pa niya ang sahod namin. Kyle, nagkakamali ka sa loob ng 2 linggong sunod. Ngayon sarado na ang tindahan. Bayaran mo kami ng sahod namin. Ngayon na. O pumunta kami sa Labor Bureau at magsusumbong. Oo, isumbong na siya. Itong madayang negosyante, karapat-dapat siya rito. Dinaya niya kaming mga magsasaka gamit ang timbangang dayaan, kahit ang langit ay hindi na makatiis. Tama, bayaran niya. Alisin ang lahat ng bulok na ani na ito. Wala akong pera. Patayin mo ako kung gusto mo. Ang tindahang ito ay kay Itay, kaya tanungin mo siya. Mahal, magsalita ka. Pinirmahan ko na ang mga papeles ng diborsyo. Ikaw na ang bahala rito. Ikaw ba si Kyle? Kami ay mula sa Economic Crime Team. Legal Department ng Freshmart Group nagsampa ng reklamo na nagsasabing nagbenta ka ng nakakalasong pagkain at pandaraya sa kontrata. Gayun din, ang Commerce Bureau ay nakatanggap ng maraming reklamo na gumamit ka ng timbangang dayaan para dayain ang mga magsasaka. Sumama ka sa amin. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang kumita ng mas malaki. Si Trevor ay tatakas na sa kaguluhan habang malapit na siyang sumakay sa kanyang maalikabok na truck. Trevor, huwag kang magmadali. Kuya, tagahatid lang po ako. Wala akong kinalaman diyan. Wala kang kinalaman? Saan galing ang batch na ito ng mga produkto? At kung ano ang hinalo mo, alam mo mismo, dalhin siya.
Buti nga sa kanya. Dapat makulong yang manloloko na yan. Isang malaking kawalan. Mula nang palayasin ako ni Kyle dahil sa kasakiman, hanggang sa kanyang lubos na pagkabusted at sentensiya, umabot lang ng wala pang isang linggo. Pinanood ko siyang sumakay sa sasakyan ng pulis, pinanood ko ang mga inspektor na isara ang lugar, at ang mga maniningil na sumigaw at nagkalat. Ang basurang tindahan na yan, na itinayo ko mula sa isang tambak ng ladrilyo hanggang maging isang negosyong nagkakahalaga ng $3 milyong, ay naging tambak na naman ng mga durog na bato. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumaba ang hatol ng korte. Si Kyle ay nahatulan ng pagproseso ng nakalalasong pagkain. Nakulong siya ng 8 buwan at multang $1 milyong. Lahat ng kanyang ari-arian ay kinuha upang bayaran ang kanyang mga utang. Si Chloe ay nakipaghiwalay sa kanya at naglaho kasama ang lahat ng kanyang maaaring makuha. Si Kyle, na minsang namuno sa Southside Old Market, ay naging katatawanan magdamag. Sabi nila, gumagawa ng plaka si Kyle sa loob. Buti nga sa kanya, nandaya siya ng mga tao. Nararapat siyang makulong. Ang kanyang asawa ay tumakas matagal na. Kinuha niya ang pera at tumakbo kasama ang ibang lalaki. At ako, sa 6 na buwang ito, wala akong pahinga kahit isang araw. Ang inabandon ng bodega na yan ay pinalawak hanggang maging Ethan AI Fresh Produce Industrial Park, sumasaklaw ng 10 ektarya. 6 na ganap na automatikong linya ng pag-uuri ay tumatakbo 25 putimar, hamnat at lamina, spectrometer, ultrasonic probes, automatikong linya ng pagtimbang at pag-iimpake. Lahat ay pinag-ugnay ng isang AI system. Habang si Kyle ay nagbibilang ng mga bitak sa bilangguan, binibigyan ko ang supply chain ng sariwang produkto ng isang kumpletong pagbabago. Arthur, pagod ka ba? Pagod? Hindi. Dati, buong buhay ko, nagtatanim ng gulay, mabuti at masama, pare-pareho lang ang presyo. Halos wala akong kinikita kada taon. Ngayon, mas maganda na. Ang mga kamatis ay may asukal na higit sa 10. Nabebenta ito ng dagdag na $3 kada kilo. Noong nakaraang taon, triple ang kita. Hindi lang si Arthur, kundi libu-libong magsasaka ng gulay mula sa 12 ng kalapit na baryo, lahat ay naging kontratadong magsasaka ko. Nagbibigay ako ng mga punla at technical na gabay, garantisadong bili sa base na presyo. Sila ay nagtutuon lang sa pagtatanim. Ang iba, pag-aayos, pag-iimpake, bentahan, lahat ay hinahawakan ng aking AI Smart City Warehouse. Dati, umaasa sila sa panahon at kailangan nilang sumipsip sa iba. Ngayon, hayaang magsalita ang datos. Ang pagbenta ng gulay ay nangangahulugang pakikipagbiruan sa mga mamimili. Ngayon ay mabuti. Ang makina ang nagdedesisyon, patas at tama. Ethan, ang mga online order ay sumipa ulit kahapon. Nakabenta kami ng 2,000 order ng strawberry mag-isa. Panatilihing matibay ang kalidad, huwag magmadali. Mas mahalaga ang reputasyon kaysa bilis. Lumipas ang mga araw na ganoon, patuloy na lumaki ang industrial park. Dumarami ang mga magsasaka na sumali. Doble ang dami ng order bawat buwan. Pero lagi akong nakaalerto. Sa negosyo ng sariwang ani, ang bilis ay hindi kasanayan. Ang katatagan ng susi. Kapag nagkaroon ng pagkakamali sa kalidad, lahat ng naunang pagsisikap ay masasayang. Mga kaibigan, ngayon, pag-uusapan natin kung paano gamitin ang AI system para suriin ang sugar content curve. Sige, lahat, tingnan nyo ang pulang linya na ito. Ipinapakita nito ang pattern ng pagbabago ng sugar content ng mga kamatis habang hinog. 8 buwan. Hindi naman gaano katagal, pero hindi rin maikli. Para sa akin, parang saglit lang. Pero para kay Kyle, parang isang habang buhay. Noong makita ko siyang muli, halos hindi ko na siya makilala. Ang lalaking dating nagmamaneho ng malalaking truck, nakatayo sa inspection platform na may sigarilyo sa bibig, nangangako na dudurugin ako habang buhay. Ngayon ay nakayuko sa tabi ng kalsada, nagbebenta ng ilang lantang gulay. Ang mga gulay na ito ay lanta. Sisingilin mo pa rin ng $3 bawat libra. Mabilis na tumingala si Kyle. Sinundan ng kanyang mga mata ang sasakyang iyon. Pagkatapos, nakita niya ang itim na Rolls Royce. Ang likurang bintana ay kalahating nakababa. Nakita niya akong nakaupo sa likurang upuan. Nanigas siya agad. Ang mga mata niyang maulap, sa isang segundo, nagbago mula sa gulat patungo sa pagsisisi. Ethan, berde na. Tara na, pinindot ko ang buton. Tahimik na umakyat ang bintana. Ang madilim na salamin ay parang pinto na isinasara ang lahat ng tao at bagay mula sa nakaraan.
Humihip na naman ang hangin ng tagsibol. Ang Ethan AI Fresh Produce Industrial Park ko lumawak mula 60 acres hanggang 120 acres. 12 AI sorting lines ang sabay-sabay na tumatakbo, nagproproseso ng mahigit 500 tonelada ng sariwang produkto kada araw. Ganap na nakasara at kontrolado ang klima na imbakan, isang bagong energy cold chain logistics fleet, isang blockchain traceability system. Ang industrial park na ito ay naging benchmark para sa sariwang produkto ng lalawigan. Tuwing umaga, daan-daang puting truck ang umaalis sa parke. Naghahatid ng pinakasariwang ani sa mga istante ng supermarket sa buong probinsya. Sa gilid ng bawat truck, nakalimbag ang isang linya ng malaking teksto. Mula sa bukid hanggang sa kubyertos, may isang Ethan lang sa gitna. Isang umaga, sa pasukan ng industrial park, dumating ang 2 minibus. Bumukas ang mga pinto, at ito ang pangprobinsyang inspection team. Pinamumunuan sila ng isang deputy director mula sa Departamento ng Agrikultura, nasa edad 50, nakasuot ng salamin, hawak niya ang mga dokumento ng industrial park. Maligayang pagdating, Direktor. Ethan, narinig ko ang magagandang bagay tungkol sa lugar ninyo. Pumunta ako ngayon para makita ito. Gusto nilang makita ang tech-assisted model ko. Inakay ko sila sa sorting workshop, testing center, cold chain warehouse, at sa wakas, ang farmer training center. Mga kaibigan, tingnan ninyo ito. Ang kamatis na ito ay may nilalaman ng asukal na 10.5. Makinis ang balat, walang bitak. Ito ay grade A na ani. Ang grade A na ani ay nagkakahalaga ng 0.5 na mas mahal kaysa sa grade B. Huwag mong maliitin ang 50 sentimo na iyon. Bawat ektarya, iyan ay dagdag na $2,000 o $3,000. Nakikinig ng mabuti ang mga magsasaka ng gulay. May mga nagtatala sa kanilang maliliit na kwaderno. Ang iba naman ay iniuunat ang leeg para makita ang kamatis. At may mga nagtataas ng kamay upang magtanong. Sino po itong Ginoo? Ang aming espesyal na upahang eksperto sa agrikultura, si Ginoong Arthur. Siya ay veteranong magsasaka sa loob ng 40 taon. Ngayon siya ang aking tagapangasiwa ng kontrol sa kalidad. Siya rin ay isang bahaging panahong tagapagturo. Mahusay ang pagsasanay na ito. Ito ay praktikal at epektibo. Alam ni Arthur ang lupa at ang mga pananim, at lagi siyang bukas sa bagong teknolohiya. Ipinapaliwanag niya ang mga pamantayan ng artipisyal na intelihensya sa pag-uuri sa simpleng wika. Mas malinaw kaysa sa amin mga kabataan. Ethan, 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ay isang maliit na mangangalakal noon, tama? Oo, 3 taon na ang nakalilipas. Halos hindi ko mabayaran ang aking upa. Paano ka nakarating sa kinatatayuan mo ngayon? Tagapangulong Sterling. Hindi ko ito maipaliwanag sa mga salita. Sa tingin ko hindi ko lang nais na biguin ang mga taong naniniwala sa akin. Kakapag-off ko lang sa inspection team. Sa hapon, narinig ko mula sa State Television Network na gusto nila akong interview. Ethan, ngayong gabi ang State Television Network ay darating para i-shoot ang dokumentaryo natin. Humanda ka, interview kanila. Ano ang tungkol sa interview sa akin? Bakit mo sinimulan ang city warehouse na ito? Sabihin mo lang sa kanila na magbenta ng dekalidad na pagkain sa patas na presyo. DK. Ikaw na ang magsalita. Hindi ako magaling sa salita. Gabi na. Bumukas ang mga ilaw ng industrial park. Tumatakbo ang mga makina sa sorting line. Handa nang umalis ang cold chain fleet. Ang reporter mula sa State Television Network ay may hawak na mikropono at tinanong ako ng isang huling tanong. Ethan, kung maaari mong ibuod ang iyong mga karanasan sa mga taong ito sa isang pangungusap, ano ang sasabihin mo? 3 taon na ang nakalipas. Noong pinalayas ako sa lumang palengke, ang tanging mga bagay na dinala ko ay isang lumang timbangan at 2 lumang ledger. May nagtanong sa akin, ano ang silbi ng basurang iyon na dinala mo? Sinabi ko hindi ito basura. Ito ang pinakamahalagang bagay sa industriyang ito. Integridad. At ang aking AI Fresh Produce City Warehouse ay itinayo sa integridad na iyon upang protektahan ang pulang linya ng kaligtasan ng pagkain na pinakamahalaga sa mga tao at kapayapaan ng isip sa hapagkainan.